Magandang araw mga kalupa. Bigyan nga po natin ng reaction itong post ng ating Department of Agriculture tungkol po sa mga smuggled sibuyas daw po ng Pilipinas. Napakatandang issue na po nito, yung pag-smuggling po ng produktong agrikultura sa Pilipinas. Lalo tigit dun nga po sa topic nila na sibuyas, na binabanggit po dito na kontaminado po ng chemical na E. coli na kinokonsume naman po ng mga Pilipino, di ba? Alam na alam ng ating gobyerno kung ano po yung negative effect po ng ganitong chemicals pagdating po sa kontaminasyon po ng mga produktong imported, ano po. At yan napakatandang issue na po sa ating bansa, yung mga smuggled goods na yan na galing po sa ibang bansa din. At alam nila na may kontaminasyon po yan ng chemicals. At sa oras pong ito na taong 2025, ito po yung reaction po lamang, ano po. At napakatandang gobyerno na po itong Pilipinas, di po ba? At ang atin pong mga namumuno ay napakatandang mamumuno na rin po ng gobyerno. At para bang sinasabi nila na sa taong 2025, banggit po kasi doon ay binababalaan ang lahat ng mga nag-i-smuggle ng sibuyas sa Pilipinas tungkol sa ganito pong sistema ng kanilang pong pamamalakaya o paghahanap buhay o trading pagdating po sa sibuyas. At yan po ang isa sa nagiging perwisyo po ng mga maglulupat magsasaka sa atin pong mga manananim ng sibuyas. Kaya nga po minsan kahit mahal ang sibuyas sa mga city, syudad, napakamura ng kuha po nila ng produktong ito sa atin mong mga magsasaka. Ito po yung reaction po lamang at ito po ay ang normal nating nararamdaman dahil tayo po ay magbubukid at maglulupa. Na sa oras na panahong ito, napakamodernong panahon, na napakalumang gobyerno, na napakadaming restriction pagdating po sa mga ganyang mga produkto para lamang po maging legal at maging tama po ang merkado ng ating mga produkto. Lalo tigit nga po yung sibuyas na ito, ay sa oras na ito ay binibigyan lamang nila ng babala yung mga gumagawa po ng mga ilegalidad na ganito. Ay kung tutuusin po dapat matagal na panahon na nilang ina-apprehend, hinuhuli at binibigyan ng hustisya po yung ating mga magsasaka, yung ating mga maglulupa pagdating po sa ganyan na mga smuggled goods na kung tutuusin, kayang-kaya pong isustina ng Pilipinas ang supply po ng sibuyas na yan. Dito nga po lamang sa Mindoro nagkakandabulok po ang sibuyas dahil lamang hindi nga mabilit, binabarat itinatapon na lang ng farmers yung iba dahil sa sobrang murat barat na pagbili po ng produktong ito. Tapos pagdating po ng oras na yan sasabihin ninyo, ngayon pa lamang ninyo binababalaan yung mga smuggled goods na sibuyas pong ito na dala-dala po ng mga smuggler. Dapat po sa lumang gobyernong ito na napakaluma po ng regulasyon, nang huhuli na po kayo, hindi niyo po binibigyan ng babala. Napakalumang departamento po ng DE na kami naman po ay mga malumang mga magbubukid na rin maglulupa. Huwag niyo po kaming pagtawanin. Kami po yung pinuturing po ninyong mga mangmang ng lipunan Tapos ngayon tatawanan namin kayo para lamang diyan sa mga rekomendasyon nyo sa gobyerno na matagal ng batas na dapat nang huhuli ay bibigyan nyo ng babala. Hulihin niya na po yung mga nag-i-smuggler na yan at nang maproteksyonan nyo na po yung ating mga maglulupa na nagtatanim po ng sibuyas na nalulugi dahil binabarat po ng mamimili sa sobra po ng supply na dinadala po ng mga smugglers. Yun po lamang naman ang aming suggestion. Huwag nyo pong bigyan lamang ng babala. Hulihin nyo po mga minamahal na namumuno dahil lumang gobyerno na po tayo at lumang regulasyon na po ang ating inia-apply. Bagong Pilipinas po tayo, di po ba? Pero ang atin pong mga aplikasyon pagdating sa mga batas, lumang-luma at lumang-lumang gobyerno po tayo sa bagong Pilipinas po na flagship po ng ating pamahalaan. Kaya po sana proteksyonan nyo po ang magsisibuyas po ng ating bansa nang hindi ganyan, imported na smuggled na mayroon pang chemical reaction sa mga gumagamit na Pilipino ay napaka-negatibo po. Hulihin nyo po mga minamahal na mga mamumuno. Magandang araw.